Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lubog sa baha ang maraming bahagi ng Luzon dahil sa walang humpay na pag-ulan. Dulot po yan ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Maring. Buong puwersang nakatutok ang GMA News para iatid ang pinakasariwang balita mula sa iba't ibang lungsod at lalawigan. Nakatutok tayo sa matinding pagbaha sa Cavite, pati na sa Laguna. Inabantayan din natin ang Pampanga, ang Zambales at ang lungsod ng Maynila. Gayon din ang pinakasariwang balita kaugnay ng trahedya sa dagat sa Talisay sa Cebu. At mga kapuso, dito nyo rin po mababalitaan sa 24 oras ang mga lugar at mga eskwelahan na mag-aanunsyo kung meron o walang pasok sila bukas. Isa nga po sa mga pinakanapuruhan sa gupit ng habagat na pinaigting naman ng bagyong Maring ang Cavite. Kabilang na ang Bacoor. Sumabay pa kasi ang high tide. Kaya marami sa mga taga roon magdamag, nakakabakaba dahil sa baha. Pero sa kabila ng peligro, hindi lumikas ang ilang mag-anak. 3 na po ang naitalang patay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, habang halos 20,000 pamilya na ang apektado. Ang pinakamarami ay sa Cavite. Mula sa Kawit, nakatutok live si Cara David. Cara. Mel, Mike, ang bayan ng Bacoor ang isa sa mga pinaka-naapektuhan nitong magdamagang pag-ulan dahil catch basin ng ilang mga sections dito sa Cavite, itong Bacoor. 65 barangays sa Bacoor City ang lubog ngayon sa baha, pero marami pa ring residente dito ang ayaw pa ring lumikas. Abot bewang na ang tubig sa loob ng bahay ng mga Martinez sa Barangay Ligas 1, Bacoor, Cavite. Lumutang na ang refrigerator, sofa at iba pa nilang kagamitan. Pero ayaw pa ring lumikas ng mag-anak. Yung ref ninyo parang lumubog na, parang palutang-lutang na. Oo, gagana pa rin naman yan eh. Kahit Gagana pa yun? Gagana, kasi nung nakaraang taon na bagat, gumana pa yan. Pero mga gamit namin sa second floor na. Mga gamit namin sa taas ng iba. Nasa second floor, so wala kang balak mag-evacuate? Hindi na po. Pababa na rin naman Sarili po po eh. kami, taon-taon na pa binaba. Sanay na raw kasi sila sa baha. Ayaw nilang iwan ng mga gamit kaya magtitiis na lang daw sila sa itaas ng bubong. Ate, yung mga sala niyo po nagsisilutangan na. Wala na. Itong bahay ko itatapon ko. Ayaw niyo po mag-evacuate? Ako? Oo. Eh, bahala na yung anak kong... Andun ako sa itaas na ako makakababa. Ayoko lumangoy dyan. Marami yan. Mahigit 12 oras nang walang tigil na ulan ang dahilan ng matinding pagbaha sa Bacoor. Sinabayan pa ito ng high tide kaninang madaling araw. Resulta, umapaw ang Prinza Dam, nag-overflow ang ilang mga ilog at nalubog sa baha ang halos lahat ng barangay sa Bacoor. Kasi kami po ang catch basin eh. Dito sa section na to ng Cavite, kami po ang catch basin. So yung pong tubig na galing ng Dasmariñas, Imus, kahapon bumababa papunta po dito sa amin from those areas, tapos sumalubong po yung high tide natin kaninang umaga. Alas 7 kagabi pa raw nanawagan ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan, pero halos wala raw sumunod sa kanila. Kaya kaninang madaling araw, inabutan na sila ng ragasan ng tubig. Inilabas po namin, hindi na po umabot sa lakas ng agos na tubig. Mga umaga po. Aminado ang lokal na pamahalaan, limitado ang kanilang rubber boats. Kaya ang ilang residente gumamit na lang ng airbed para itawid at ilikas ang ilang tao at mga kagamitan. Wala ba kayong rubber boat dito? Wala po kami rubber boat. Kasi nakaraang bagyo, wala na. Walang magamit. Last night, nagpa-declare na po si Mayor Strike Revilla ng preemptive evacuation sa lahat ng barangays na possible to be affected. Ang problema? Wala po halos na nag-comply sa mga residents natin. Tapos tumakas na yung tubig. Kabi-kabila na po yung tawag for rescue, for evacuation. Okay, Mel, Mike, ang sinabi ng Local Disaster Risk Reduction Management Council, malinaw na malinaw, kaya tumaas yung baha dito sa Bacoor, Cavite ay because of two things. One, because continuous yung rain, 12 hours, more than 12 hours na magdamagang ulan. And second, because nga pumasok yung high tide. Now, kaninang 4 o'clock in the afternoon, pumasok na ang low tide. Kaya base dun sa latest na update sa atin ng PDRRMC ay bumaba na yung flood water sa maraming mga barangay sa at least for Bacoor, Cavite. Ang question ngayon ay kung bukas ba tuluyan ng huhupa ang baha. Yan ay magdedepende kung magpapatuloy ba ang pag-ulan dito sa Cavite. Sa ngayon, tumila na naman yung ulat pero
weird yung weather kasi pabugso-bugso titigil siya, tapos maganda aambon lang, tapos biglang buhos na naman na malakas. So mag-aantabay pa rin tayo kung ano nga yung magiging resulta. Kapag bumuhos yung malakas na ulan, mukhang hindi pa huhupa ang baha dito sa Cavite. But in the meantime, si Governor John Vic Remulla ay nag-anunsyo na bukas suspended ang lahat ng mga klase, both public and private, sa buong Cavite. Mel, Mike. Pero Kara, bakit hindi sumunod ng mga tao? Pinalilikas na sila kagabi. Sabi kanina nung kausap mo. Pero wala daw tuminag. Bakit ganon, Kara? Okay, Mel, ang sinasabi ng mga tao, sanay na daw kasi sila sa baha. Naku. Sanay na daw sila sa ulan. Alam naman daw nila na ito ay habagat lang naman daw. Na-survive naman daw nila yung dating ragasan ng habagat dito. So, hindi na daw sila aalis dahil gusto daw nila bantayan yung kanilang mga kagamitan. Plus the fact na nung nagtawag ng preemptive evacuation si Mayor Strike Revilla ng Bacoor, 7:30 in the evening. Nung time na yun, hindi pa masyadong mataas yung baha dito sa Bacoor. Kaya sitting pretty pa yung mga tao sa kanilang mga tahanan. Talagang tumaas yung baha, madaling araw na, 12 midnight onwards hanggang madaling araw. At doon na sila sabay-sabay na nagsitawag for rescue. Na flood naman itong Local Disaster Risk Reduction Management Office. Siyempre, hindi na nila marirescue ang lahat. Maraming salamat sa iyo, Kara David.